ang ating Disney princess. Tulog na tulog. Namatay. Kala ko gising na to eh. Ang ating Disney princess. Kakulay niya yung yung kanyang beddings. Yung purple. Tulog pa si Disney princess. Yan natin siya kasi pagod yan. Kalalakad kahapon best. Ano siya ha? Ano niya kahapon ha? Ano yan siya? Pait-pait kahapon. Kasi hindi siya isang beses lang siya nagbuhat. Isang beses lang the whole day. Tignan yung sapatos, ang ganda sapatos. Ito yung kahapon na hindi ko pa maayos kasi nga umakit na kami diretso sa kwarto. Hi, kain tayong breakfast. Ang kagaling ng anak ko, iniwan yun Pasensya na kayo sa ating dahil nag-uulan na naman ngayon. It's raining a lot, so sorry. We need to hang everything in the house. Oh, hello, Popo. You're on Mama's shoes again, eh? You're on Mama's shoes again? What are you doing there? What are you doing? Hello? Hello, bud. Hello, bud. Hello? What are you doing there? Huh? What are you doing there? What are you doing? You had food? Si Oscar kumakain na. Ayun There's Oscar. There he is. Ayun, maglalaba ako. Si asawa pala nandun pala sa labas. Ayun. Ayun si asawa. Nilaban niya yung ni Prince. Yung blanket ni Prince. Am I going out? Ayan siya. Morning! Ang hangin. Windy! Ang windy tingnan niyo, windy. It's so windy. Hala! Ay, napaka-windy. Grabe. Naglagay siya ng plastic. Nilagay niya pala yung plastic na para hindi pumasok talaga dito yung Ayan ang nilagyan niyang plastic. Okay naman. Grabe yung hangin. Sometimes 3 times, sometimes unlimited. So gusto ko ma-mindset yung nagmamaneho ng kotse na ganito pala si ma'am. Kasi ayoko din isipin yung nagmamaneho na buang yung dinadrive niya. Mamaya magtakan na sinong kausap, bakit laging mayroong kausap, bakit tumatawa mag-isa. Guys, pag nakita niyo akong nag-vlog, alam niyo ba kung gaano kahirap mag-vlog na ang kaharap mo ay 3 lens ng camera? Alam niyo ba yun? Alam niyo ba kung gaano kahirap sumagot kahit walang kumakausap sa inyo? Hindi niyo alam. O, ayan. Imagine ako na sinasagot niyo ako or hindi. Alam niyo ba kung gaano kahirap makipag-usap sa inyo ng eye to eye katulad ng ginagawa ko ngayon? It took me a lot of training para ma-master to. Okay. So, What are you doing? sinabi ko kayo na I will vlog, sana okay lang sa'yo, hindi ka mairita, ganun. So, okay lang naman daw. And of course, para masigurado ko din na Magandang morning mga bebs. Taba ako dito. Time check 8:28 ng umaga. So tapos na ang ating off sa work. Balik work na naman tayo. 3 days in a row.
Tapos off ako ng Monday. Tapos balik ulit ng work, 3 days again. Tapos 7 days off. So, ang work ko nga is 1 week, in a week, my work is like 3 days in a week. Yun ang aking work. So, gusto ko lang sa inyo sabihin kasi nanood ako nitong Pinoy in Greenland. Sana ma-shoutout mo ako, Pinoy in Greenland. But anyways, this is me, Pinay in UK, Pinay wife in UK. Gusto ko lang sa inyo sabihin kasi narinig yung nag-aaral na yung anak niya, yung panganay niya. So sinabi niya rin doon na yung walang excuse me. Inom muna nga ako, ano ba yan? Mamaya mabulunan ako eh. Yung sa school niya, hindi kailangan magdala ng kahit na ano. So, ganun din yung dito mga bebs. Ang school dito, yung grade school and high school, ganyan. Walang bayad. Pero may mga private schools dito, yung may mga mga mayayaman, mga alta sa syudad, mga ganyan. Meron namang high pero hindi mo naman talaga kasi kailangan na magganon kasi napakamahal nun mga peps. So dito, meron din dito public school kumbaga. Meron din. Tapos dito, di ba dyan, nagpo-provide din naman sila ng di ba, ng books. Tapos madalas yung inuuwi mo, 'di ba? Ganun. Kasi yung mga anak ko rin, nag-aral din 'yan sa public school. Tapos ganun din babalutan mo, ganyan, 'di ba? Dito hindi binabalutan yung libro mga bebs. Hindi rin pinapauwi, ganyan. Naiiwan yun dun sa school. Pero tayo diyan, 'di ba, bumibili tayong notebooks. Dito hindi. Bakit ba kumagat? So, the next day na nga pala tayo. Yun. Dito, hindi mo kailangan bumili ng kahit pencil, kahit, you don't need to buy anything. You don't need to buy books, you don't need to buy notebooks, you don't need to buy like paper for test, diba? And then, you don't need to buy pencils like that. So, everything they provide. Even yung even the food, yung food for yung mga lunch break nila, ganyan, yung lunch break nila, their lunch break, you don't need to provide food for them. Pero dito sa school dito, I think it's only till year 3 or year 4 na they provide food. And then after that, you magpapabaon ka na sa kanila. They have lunch na when it's year 5 and 6 or 4, 5, and 6. I'm not sure. Nakalimutan ko na. Yun. But you still don't need to do that if you want. Kasi meron naman, you can pay for it. Mura lang naman. It's not a lot of money. But si Ella kasi, mas prefer niya yung nagdadala siya ng sarili niyang food. So, kaya hindi na namin siya pinilit. Nung yung preschool yung kinder siya hanggang grade 3, tama, year 3, grade yan, di ba? Dito year ang tawag. You don't need to provide food kasi they have food. You just need to give them probably like snacks kasi may snack time sila, di ba? So, yun. Tapos, so maraming yun ang mga dito, advantage dito sa UK. And then sa college as well. Free din yung college. Kaya lang yung sa college, of course, kung ano yung kailangan sa college, like their school projects, or meron silang, they need to, katulad yung sa anak ko, si Kuya Epi, chef yung kinukuha niya, 'di ba? Maging chef siya. Yun ang kinuha niya doon. You need to provide the knives. Yun. Mahal ng knife, mga bebs. I don't know how much yung knife niya. Nasa 200 or 300 pounds. I'm not sure magkano. Yun yung niya. Yun yung kailangan niyang bilhin. Yung sarili niya yung knives niya. So, yun. But the college itself, yung college, don't need to pay. Walang payment ang college dito.
unless you go to the uni, which is you really need you need to pay for the uni. Wait, what are you doing? You need to pay for the uni kasi iba na yun. Iba na yung sa uni. Kumbaga higher level of ano na yun, yung sa school. So yun babayaran mo yun. I'm not sure kung ano yung uni, kung ano yung university, ano mga kinukuha dun. Alam ko yung mga magdo-doctor ka, medicine, nursing, mga ganyan ata yan, tsaka yung sa mga lawyers, ganyan, mga higher level ng ano, ng pag-aaral, kumbaga. Bakit parang ang labo? Binura ko na naman kayo. Sandali lang ha. Nalalabuan talaga ako mga bebs eh. Labo ng buhay. Parang love life niya. Sure. Sorry. Yun. So, yun ang mga advantages dito mga bebs. Libre ang school. Kailangan ko kumain kasi anong oras na? 8:34 na. So, yun. Kaya yun ang advantage dito sa UK. Alam ko sa US ganun din eh. I'm not sure about yung college nila if you need to pay college. But here, you don't need to pay college. Tsaka yung grade school. Kumbaga may public school sila for that. Yun. Basta pag nag-uni ka lang, yun, you need to pay for the uni. But in grade school, which is yung primary school, at saka and the high school, primary school, high school, yung secondary school ang tawag ng high school nila dito, secondary school. Uy! Secondary school, and college, you don't need, hey, stop ho! Thank you. Ang kulit. Kaswerte yung mga tao dito eh. Very lucky they are. Tapos they have benefits as well. Tapos pagka hindi ka pa rin, and then if you can't find work yet, you can sign off as yung magsasign ka for job seeker allowance. If you have a job seeker allowance, may pera yung B, 'di ba? Allowance. 'Di ba? Ang swerte-swerte nila dito, may job seeker allowance pa sila. Hindi mo kailangan mag-work kasi naghahanap ka nga ng work, 'di ba? Pero kailangan pakita mo dun sa council or something like that na naghahanap ka talaga ng work. Hindi yung lang, yung gusto mo lang talagang kumuha ng job seeker allowance. But some do that. Ewan ko ba? Siguro kasi hindi nila bet na or yung mga nagjo-job seeker allowance din sometimes yung mga may sakit, kung may mental illness sila or basta hindi ko alam kung ano mga illness yun eh. Pwede ka kumuha ng job seeker allowance kasi nga hindi ka nga makapagtrabaho. And then may benefits din sila dito. From 0 to 18 years old, yung mga bata, meron silang benefit from the government. Ang galing no. It doesn't matter kung mayaman ka, mahirap ka, you have that. Kaya lang, si Ella kasi hindi namin kinukuhanan kasi nga pag nag-over ka dun sa nila, sa yung kung magkano yung kinikita ng magulang mo, pwede mo naman kunin. Kaya lang, babayaran mo rin yun. Merong tax yun. So, bakit mo pa kukunin, di ba? Kaya yun, binibigyan na lang ni tatay ng allowance si Ella kasi yun din naman yun. Yun. Sorry. I think it's 80 pounds per month, if I'm not mistaken, yung nakukuha ng mga bata. Tapos, yung job seeker allowance. Tapos, kung may sakit ka rin, may allowance ka rin sa government. Ewan ko kung ano yung tawag dun eh. Ang galing, ang dami nilang allowance dito. Napakaswerte nila, sinasabi ko sa inyo. Tapos, meron din naman dito yung babahay nila sa mga wala ring hindi rin maka-afford. So, may council house sila. Yung council house, binabayaran yun. Pero ang nagbabayad nun, yung government. Yun. So, wala ka talagang pwede ka mabuhay dito na hindi ka nagtatrabaho. Ang swerte nila sana all. Yun, kasi nga meron kang allowance sa government. Pagka wala kang hindi ka makaroon ng trabaho, may sakit ka. Tapos alam mo ba, pwede rin dito yung marami kang anak, so hindi ka makapagtrabaho. So magiging care ka ng anak mo. May bayad din yung mga bebs.
May bayad din yun. Kaya yung iba dito, hindi naman sanang mamata or whatever. Yung iba dito, yun na lang ang ginagawa nila. Mag-aanak na lang ako. Bakit pa ako mag-aano? Makakakuha naman ako ng pera sa government. Care ka ng anak mo. Parang ganun. Yun yata yun. Kapag may pera ka pa dun sa government, kasi yung anak mo, di ba, may pera dun. Kaya yung iba dito, wala, hindi sila pumapasok. Ba't ako papasok? Bakit pa? For what pa? Nakakuha naman ako ng pera from the government. So, may free pera dito sa UK. Ang galing, ano? Sana all. Stop! O siya, sige mga bebs. Tingnan natin kung makukontinue ko to later. Kasi marami pa ako sa inyo ikikwento ng mga libre-libre dito. So, libreng mabuhay sa UK. Sabi nga. Bye! Hi mga bebs. Second day ng work. So, ayun na nga. Meron ako sinabi sa inyo, diba? Na dito, maswerte yung mga tao dito. Hindi lang Britain. Yung ibang EU din. Ganun. Yan yan, mag-recap tayo sa unang sinabi ko na dito sila, meron kang benefits. Pero ako kasi, di ba, hindi pa naman ako Briton, hindi ako pwedeng kumuha ng any benefits from them. Oo, yung mga ganyan, hindi ako pwede. Kasi nga hindi pa naman ako Briton. Pero pag Briton na ako, pag ako din naman mag-work, sabi nga nila, by ganun, kukuha na lang ako ng job seeker allowance, yung ganyan. Pero ayoko naman ng ganun, mga bes. Hindi tayo ganun mga Pilipino. So, kaya yung mga tao nga dito, pwede sila dito. Tapos, di ba dyan sa atin, meron pang isang maganda dito. Yung nila, pag ikaw nagkasakit, libre. Wala kang, yung gamot mo lang, yung bibili mo. Kung, kung isa ka sa mga tao na nagbabayad ng medication mo. Yung dito, libre pagka yung kung buntis ka, tapos kailangan mo ng medication parang gano'n nata yun. Pag buntis ka at saka bata ka. Oo. Pati dito yung mga labs yung yung dentista. Ganun din. Pagka bata ka pa, 18 years old, or hanggang minsan nag-aaral ka pa, libre ang iyong dentista. Walang binabayaran sa dentista. Pagka yung nag-aaral ka pa. Yun. Hanggang 18, 19, not sure eh. Basta nag-aaral ka pa. Tapos, yun nga, pag nagkasakit ka, yung mga operation, diba nagkaroon na ako yung gallbladder operation. Hindi ako, wala akong binayaran mga bebe. Pumunta lang ako dun sa ospital, in-schedule nila. Tapos, ayun, na ako, inoperahan na ako. Yan. May bayad, diba? May bayad din ba sa government? Ba meron eh. Kahit pa meron mga kaya yung nagkasakit, yung ng hospital yung papa ko noon. Alam ko may binayaran pa rin naman kami kahit pa paano. Meron kami binayaran. Dito wala mga bit. Talagang libre. Libre ang Kaya pagka nagkasakit ka, kailangan ng ganito, kailangan ng ganyan, operation. Libre dito. Pero hindi lahat libre ha. Pagka hindi ka dito residente, siyempre magbabayad ka. Nanganak ako. Hindi ako nagbayad. Diba dyan may bayad pagka nanganak ka. Kahit dyan sa public may bayad. Kahit diba? Alam ko may bayad eh. Dito wala talaga. Zero. Wala kang babayaran. Pag nanganak ka. Kaya nga yung mga din dito, yung mga cesarean, ganyan. Hindi ka matatakot na yung magpa-cesarean kasi nga, yun nga, hindi naman eh, magpa-cesarean. Swerte-swerte ng mga tao dito, mga bes. Wala kang masasabi dito sa UK pagka ganyan. Ang batong, ko, oh. Hoy! Malupot yung isang dali lang ha? Wait lang. Nakagat yung biig ni, Oh. Malupot yung
Prince. Si Oscar. Bato, wala na yung yung non-stick pin itong pantong to. Si Epi kasi. Niya to yung kinakaskas. Hinaan natin. May bibig pala ako dito. Tayo. Alam ko bihon to, pero okay lang yun. Pampalasa mga tips. Ayan dito. Sige. Pampalasa lang naman. Masarap pa rin yung sorry ha, pero mas masarap pa rin yung yung ginisa mix sa lahat. Alam niyo yun? Para sa akin. Si Ella rin sabi niya sa akin, yung nam-nam kasi, tinry ko sa kanya. Sabi niya, gusto daw niya yung savory. Meron siyang kinakain tapos sabi niya sa akin, lagyan mo ng konting savory. Sabi niya, kasi hindi siya maalat. Hindi siya masyadong lasa. Kaya sabi ko, sige, lagyan natin ng savory. Ay, pusa, tumalon na rin. Diba yan? Kasi wala na yung non-stick niya. Yun, so, libre mabuhay, kumbaga dito sa UK. Kung entitled ka ha, yun. Alam nyo ba, may yung EU din, mga EU. Kasi nga, di ba, EU sila. So, alam ko entitled din sila kasi may mga napapanood akong ganyan dito. Ulit sa alat. Yun ako ngayon. Yan. Yun nga yung sinasabi ko mga bebs. Kaya dito, kumbaga sa libre mabuhay. Kaya lang, alam nyo, may pagkatamad din sila. Hindi, yun nga, kasi nga, alam nila, na hindi nila kailangan mag-work, kukuha lang sila ng pera, buhay sila, diba? Yun lang. Tapos, pag kayong sasabihin nila, paano ka nang makakahanap ng trabaho? Kasi, mga, foreigner, nakita na nila. Hindi man sila naghahanap ng trabaho. Hindi ko nila lahat pero yun nga, yung mga nagsasalita nun, hindi naman talaga naghahanap ng trabaho. Kaya wala silang trabaho, diba? Ganun yun. But anyways, yun. Kaya dito, mga bebs, maganda na, saan mo ba nangyayari sa akin? Anong oras na ba? Ito pala. Kasi anong oras na? Baka mamaya malate ako. Di pa ako kumakain. Niluto ko lang to kasi napapagalitan na naman ako ni David. Sabihin niya sa akin, nasira na naman yung binili mo. Kasi meron dalawang store. Hinayang talaga ako doon sa store. Ayaw naman niya sa akin pakain. Sabi niya, yung isda mo, nasira na. Hindi na kinain. Nagalit sa akin. Nagalit ang ulo mo. Ang gagawa ko, layas kami ng layas eh. Pag lumalayas kami, syempre makakalimutan mo siya, diba? Diba? Meron nga akong lunch shower. Tapos binilan din ako ng ang tawag siya binilan ako ng ni tatay. Ng anong tawag dito? Yung sushi. Sushi roll. Ay, parang hindi kasya dito. Kasya. Maliit siya. So, ayun, tapusin natin dyan mga bebs. So, dito talaga, spoiled ang mga tao dito. Ang mga Britons, spoiled sa kanilang government. Yun lang ang masasabi ko, which is true. Pwede kang mabuhay dito na hindi ka magtatrabaho, magkakaroon ka ng bahay kasi merong housing benefit ka, kung entitled ka. Tapos yung iba, pag nakuha na yung kanilang pera, yung iba ang ginagawa, nagpupunta ng tattoo shop, nagpapatato. Uunahin pa yun kaysa doon sa nila, pangkain nila. Bakit? Kasi may makakakuha din naman sila ng pagkain na libre. Alam mo kung saan? Yung food bank. Marami ako nakikita ng ganun eh.
Ay ko, okay lang naman yun. Kaya lang sana, mag-ipon sila ng pera, di ba? Pero alam mo yun, dito magugulat ka. Di ba ako, nagtatrabaho ako. Tsaka si tatay, dalawa kami. Pero hindi kami makapag-holiday sa ibang lugar. Ewan bakit yung mga ganyan na yung nakakakuha sila ng benefit, sila pa yung nakakapunta ng holiday every time. Oo, totoo yan mga bebs. Oscar, move! Kaya dito, swerte-swerte ng mga tao dito. Napakaswerte nila. O siya, sige, doon lang natin tapusin. Nakakain pa ako eh.